Tinulungan at binigyan ng pangkabuhayan ng DSWD ang isang tindero ng isda sa Maynila. Premyo niya yan matapos manalo sa Cook-Off Challenge ng Walang Gutom program ng ahensya kung saan isa siya sa mga benepisyaryo. Ang kanyang kwento tinutukan ni Dano Tingkungko. Taong 1990 pa, tindero ng tinapa, daing at iba pang mga isda ang ngayon 63 anyos sa si Anselmo Brosas o Emong, taga Tondo, Maynila. Mula noon, ito na ang bumubuhay sa kanya at kanyang pamilya ng 10, kabilang ang anak at mga apo. Pero hindi lang yan ang inambag sa kanya ng tinapa dahil ito ang nagpanalo sa kanya bilang regional champion ng Walang Gutom Kitchen Cook-Off Challenge ng DSWD. Ang premyo, livelihood program na naaayon sa kanyang gusto. Natisod lang daw ni Mang Emong ang pa-contest ng DSWD matapos ang isa sa mga nutrition education program meetings na bahagi ng Walang Gutom program ng ahensya, kung saan benepisaryo si Mang Emong. Pero hindi po ako, sasabihin nila kusinero ako, hindi po. Pero nagluluto po ako para sa pamilya. Yung pagluluto ko po, ano lang po kasi ang pumasok sa isip ko, may nagsabi nung nag-meeting, yung kakaiba medyo mura, tapos yung parang pangmasa. Sinubukan ko po ito. Approve naman kay mismong DSWD Secretary Rex Gatchalian ang putahing nagpapanalo kay Mang Emong. Ako nasarapan ako. Hindi naman yung lasa lang ang tinigdan. Tinigdan din yung gumamit ba siya ng mga ingredients na mura pero masustansya. Sa pag-uusap ng dalawa, sinabi ni Mang Emong na gusto sana niyang magamit ang napanalunan sa pagpapalago ng hangong isda ng kanyang supplier kaya doon itutuon ang livelihood package niya. Pero may pahabol na tanong ang DSWD. Kung sakaling may oportunidad makapagtrabaho, alin ang mas gusto niyo? Makapagtrabaho o ituloy na lang tong tinapa? Tulungan na lang namin kayo palaguin yung tinapa? Kung ako naman po tatanungin, kasi edad ko na po ngayon, mas maganda dito po talaga ako sa pag-iisda. Dahil mas gusto ni Mang Emong na ipagpatuloy ang pagtitinda ng isda, ang anak niya ang tutulungan ng DSWD sa trabaho at skills training sa TESDA. Malaking bagay po kasi sa amin ngayon yung sa food stamp dahil yun nga po kada buwan po merong ganitong nagaganap na programa. Kaya malaking tulong po sa amin. Lalo na po ako, nakikiyano lang po ako sa taga. Siya ang tulungan namin magkatrabaho. Anong opinion Okay niyo doon? naman po ako, mas maganda po. Kung talagang makakakuha ng magandang anak buhay okay po ako ron. Agree po ako. Kasi malaking bagay nga po. Tinanong din ng DSWD si Mang Emong kung sapat na ang 3,000 pesos na halaga ng food credits na natatanggap ng kanyang pamilya buwan-buwan sa ilalim ng Walang Gutom program. Ano yung halaga sa tingin niyo yung tama lang? Tama lang ba yung 3,000 na binibigay ngayon? Ano tingin niyo? Hindi, kung sa totoo lang po, kung ako po talaga medyo dagdagan po ng konti. Ano ba yung dagdag? Yun nga, sa akin naman po, 3,500? hindi ko po masabi. Importante po kasi sa akin yung sa bigas po. Siyempre, importante po yun. Tapos, secondary na lang po yung mga manok, mga isda. Bakit secondary? Di ba tinuruan ko Opo, kayo na hindi. importante ang protein Kasi po lalo na sa natitipid ko naman po sila. Kasi kung magiging 5,000, di mas magaling. tingin nyo sa ganun talagang? Medyo okay, may mababalansin na po. Mababudget na po. Isa yan sa pinaaral sa amin ng ating Pangulo kasi kung matatandaan nyo, ang layunin ng ating Pangulo sa programa na to, mawakasan ng kagutuman at ang instruction niya siguraduhin na epektibo yung programa. So para maging epektibo yung programa, pinag-aaralan natin itong mga enhancement at isa sa nakikita nating enhancement ay maaari pinag-aaralan natin na tignan natin yung amount na binibigay kasi malalaki yung size ng pamilya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.